7 taon kitang pinagsilbihan, Mariano. Pero sa isang gabi ng bagyo, tinapon mo ako na parang basura. Habang nagsasaya kayo ni Monica, ang anak nating hindi mo man lang kinilala ay binawian ng buhay sa malamig kong mga bisig. Ngayon, tapos na ang oras ng aking mga luha. Ako na ang sisiguradong bawat hiyas na suot niyo ay magpapaalala sa inyo ng bawat patak ng aking dugo. Handa na ba kayong masilaw sa katotohanan ng inyong mga kasalanan? Hindi ko kailangan ng anak na bunga ng kataksilan, Marga, at lalong hindi ko kailangan ng asawang marumi ang dangal. Ang mga salitang yon ay mas matalas pa sa kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan ng gabing iyon. Malamig, matigas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Iyon ang huling tinig na narinig ni Marga bago ang malakas na pagbalandra ng pinto ng kanilang silid. Sa gitna ng malawak at marangyang silid ng mga Magallanes, nakahiga si Marga sa malamig na sahig. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng isang puting sando ng sanggol na siya mismo ang nagborda ng mga maliliit na bituin. Ilang buwan niyang pinagpuyatan ng bawat tahi niyon, iniisip ang mukha ng sanggol na malapit na niyang mayakap. Ngunit ngayon, ang telang iyon ay unti-unti nang nababasa ng kanyang pawis at luha habang ang matinding kirot ng panganganak ay humahagupit sa kanyang katawan. Sa labas, ang bagyong Dante ay nagngangalit, tila nakikiramay sa unos na nagaganap sa loob ng mansyon. Sa gitna ng dilim, maririnig ang ugong ng makina ng kotse ni Mariano na papaalis. Papunta ito sa Marangyang Hotel sa Makati, kung saan naghihintay si Monica at ang isang pagdiriwang na mas mahalaga pa sa buhay ng sarili niyang asawa at anak. Mariano, pakiusap. Ang bulong ni Marga ay halos hindi marinig, nalulunod sa ingay ng ulan. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tuyot at ang bawat hininga niya ay parang may kasamang bubog. Sinubukan niyang gumapang patungo sa gilid ng kama kung nasaan ang telepono. Ang bawat sentimetro ng pag-usad ay katumbas ng libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balakang. Ngunit bago pa man maabot ng kanyang nangangatog na daliri ang handset, isang pares ng mamahaling tsinelas na yari sa satin ng humarang sa kanyang paningin. Ang dulo ng tsinelas na yon ang marahas na tumabig sa telepono hanggang sa mahulog ito at magkawatak-watak sa sahig. Napaangat ang tingin ni Marga. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier, nakatayo si Madam Magdalena. Ang mukha ng matanda ay walang bakas ng awa, sa halip ay puno ito ng pandidiri. Hawak nito ang kanyang mamahaling tranghat. Ang mga butil ng rosaryo ay kumikinang habang mabilis na nagdarasal ang kanyang mga labi, isang kabalintunaan sa kadilimang nagmumula sa kanyang puso. Huwag mong madungisan ng dumi mo ang sahig ko, Marga, ang mariing sabi ng matanda. Ang utang na loob na kinalakihan mo ay hindi sapat para bayaran ang kahihiyang dinala mo sa pamilyang ito. Kung mamamatay man ang batang yan, marahil ay yun na ang paraan ng langit para linisin ang aming pangalan. Naramdaman ni Marga ang biglang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang sakit sa kanyang tiyan ay tila huminto, pinalitan ng isang nakakatakot na bigat. Ang silid na dati niyang itinuring na kanlungan ay biglang naging isang malawak na kabaong. Ang mukha ni Magdalena ay nagsimulang lumabo sa kanyang paningin. Ngunit ang mga salita nito ay nanatiling malinaw, tila isang sumpa na bumaon sa kanyang kaluluwa. Isang huling malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon. Sa sandaling iyon, binitawan ni Marga ang hawak niyang damit ng sanggol. Ang kanyang puso ay tumibok ng isang beses, mabagal at puno ng pait. Isang tanong ang huling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan bago siya nilamon ng kadiliman. Ito ba ang halaga ng 7 taon kong pananahimik at pagsasakripisyo? Ito ba ang kabayaran ng utang na loob na itinanim niyo sa aking puso? Wala nang tibok ang puso ng sanggol, Marga. Wala na siya. Tanggapin mo na ang katotohanan kahit ang sarili mong laman
ay isinuka ng iyong katawan. Ang tinig ni Madam Magdalena ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa puting silid ng ospital. Nang idilat ni Marga ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang malinis at maputing kisame. Ngunit sa loob ng kanyang katawan, may isang malaking bahagi na tila binunot at iniwang duguan. Ang kanyang tiyan na dati ay puno ng buhay ay nararamdaman na niyang walang laman, malambot at patay. Hindi nakapagsalita si Marga. Ang kanyang mga labi ay tuyot at nagbibitak-bitak. Sinubukan niyang haplusin ang kanyang tiyan. Umaasang may sisipa pa roon. Umaasang ang lahat ay isa lamang masamang panaginip. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang mahihigpit na benda at ang hapdi ng pagkakatahi ng kanyang balat. Wala na ang mainit na pintig. Wala na ang kanyang munting bituin. Hindi pa man nagtatagal ang kanyang paggising, isang lalaking nakabarong ang lumapit sa gilid ng kanyang kama. Hindi ito si Mariano. Ito ay si Attorney Villon, ang tapat na aso ng mga Magallanes. Inilapag nito ang isang folder sa ibabaw ng kumot na tumatakip sa nangangatog na mga binti ni Marga. Pirmahan mo na ito, Marga. Ito ang hiling ni Mariano. Ayaw na niyang madagdagan pa ang gulo sa pamilya matapos ang nangyaring trahedya. Ang walang emosyong sabi ng abogado. Ang mga dokumentong yon, ang divorce papers, ay tila mga piraso ng yelo na dumampi sa balat ni Marga. Habang ang ibang ina ay yakap ang kanilang bagong silang na sanggol, ang hawak ni Marga ay ang katunayan ng pagtatapos ng kanyang 7 taong sakripisyo. Nang makalabas ng ospital, hindi siya inihatid sa pintuan ng mansyon. Sa halip, natagpuan ni Marga ang kanyang sarili sa labas ng malaking bakal na gate ng mga Magallanes. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, tila isang walang katapusang pagluha ng langit. Mula sa loob ng gate, nakita niya ang mga kasambahay na naglalabas ng kanyang mga lumang maleta. Ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit niya sa basang semento ay tila bawat hampas ng latigo sa kanyang pagkatao. "Diyan ka nababagay, sa labas," ang narinig niyang sigaw ni Magdalena mula sa balkonahe. "Huwag mo nang susubukang tapakan ng lupang ito dahil wala ka ng halaga sa amin." Eksaktong sa sandaling iyon, dumating ang sasakyan ni Mariano. Huminto ito sa harap ng gate. Bumaba ang salamin ng bintana at doon ay nakita ni Marga ang mukha ng kanyang asawa. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Mariano. Ang mga kamay nito ay abala sa pag-aayos ng buhok ni Monica na nakasandal sa kanyang balikat na parang isang matagumpay na reyna. Hindi man lang lumingon si Mariano sa direksyon ni Marga. Ang sasakyan ay muling umandar, nagwisik ng maruming tubig mula sa kalsada na tumalsik sa puting bestida ni Marga. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Monica na naiwan sa hangin ay tila lason na sumasakal sa kanya. Nang sumapit ang malalim na gabi, sa gitna ng sementeryo kung saan inilibing ang kanyang anak sa isang maliit at hindi markadong puntod, lumuhod si Marga sa putikan. Ang bawat paghagulgol niya ay walang tunog, isang pait na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Kinuha ni Marga ang malapot na putik mula sa puntod ng kanyang anak. Dahan-dahan, ipinahid niya ito sa kanyang noo, sa kanyang mga pisngi, at sa kanyang dibdib. Ang lamig ng lupa ay tila nagbigay sa kanya ng isang bagong uri ng init, ang init ng paghihiganti. "Pangako, anak, hindi nila tayo malilimutan," ang bulong ni Marga sa gitna ng kadiliman. "Ang putik na itinapon nila sa akin, ibabalik ko sa kanila bilang mga hiyas na susunog sa kanilang mga balat." Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Isang matandang babae na may bitbit na itim na payong ang tumayo sa kanyang tabi. Ito si Yaya Rosa, ang matandang nanilbihan sa tunay na ina ni Mariano. "Hindi ka nag-iisa sa iyong pait, Marga," ang paos na tinig ng matanda. "Alam ko ang lihim na itinatago ni Magdalena sa loob ng maraming taon.
Alam ko kung paano niya pinatay ang tunay na reyna ng mansyong yan para lamang makuha ang korona. Nanlaki ang mga mata ni Marga sa gitna ng ulan. Ang kanyang hininga ay nabitin sa kanyang lalamunan habang ang mga salita ni Yaya Rosa ay tila isang susi na nagbubukas sa isang madilim na pinto ng nakaraan. Marga, ang pangalang yon ay namatay na kasabay ng aking anak sa gabing yon ng bagyo. Ang natitira na lamang ay ang mga sugat na naging bakal at ang luhang naging diamante. Ang mga salitang ito ang paulit-ulit na binubulong ng isang babae habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin ng isang marangyang penthouse sa Paris. 3 taon na ang nakalipas mula nang huling maramdaman ni Marga ang malapot na putik ng sementeryo sa kanyang mga palad. Ngayon, ang kanyang mga kamay ay hindi na marumi. Ang mga ito ay balot ng kintab ng pinakamahalagang mga bato sa mundo. Ang bawat gabi sa Paris ay hindi naging madali para sa kanya. Naaalala pa ni Marga ang mga unang buwan niya sa banyagang lupain. Ang lamig na tumatagos sa kanyang buto, ang gutom na tinitiis para lamang makabili ng mga kagamitan sa pagdidisenyo, at ang mga gabing nagigising siyang humihingal dahil sa panaginip tungkol sa isang sanggol na hindi man lang niya nayakap. Ang bawat patak ng pawis at bawat hapdi ng kanyang mga daliri mula sa paghubog ng matitigas na metal ay naging bahagi ng kanyang pagbangon. Sa loob ng maliit at madilim na workshop na kanyang pinagsimulan, ang tunog ng munting martilyo na tumatama sa ginto ay tila isang ritmo ng paghihiganti. Hindi niya hinayaang mabulok ang kanyang talento sa ilalim ng anino ni Mariano. Ginamit niya ang bawat sakit, bawat insulto ni Magdalena at bawat pagbaliwala ni Mariano bilang apoy na nagtunaw sa kanyang dating pagkatao. Doon isinilang si M. Isang misteryosong disenyo ng mga alahas na hindi lamang basta palamuti, kundi may dalang kwento ng pait at tagumpay. Ang kanyang mga gawa ay naging bukambibig ng mga aristokrata sa Europa. Sinasabi nilang ang bawat hiyas na gawa ni M ay may kakaibang ningning. Tila ba may nakatagong kaluluwa sa loob ng bawat bato. Isang umaga, habang iniinom ang kanyang mapait na kape sa harap ng bintanang tanaw ang Eiffel Tower, isang balita mula sa Pilipinas ang nakarating sa kanyang mesa. Ang headline ng isang business journal ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Magallanes Jewelry, nanganganib na mabangkarote, naghahanap ng suporta mula sa mga foreign investors. Napangiti si Marga, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Naaalala niya ang bawat hiyas na ipinagmalaki ni Magdalena, ang bawat lupain na akala nila ay hindi kailanman mawawala sa kanila. Ang kayabangan ng mga Magallanes ay dahan-dahan ng kinakain ng sarili nitong mabulok na sistema. Dahan-dahang hinaplos ni Marga ang isang espesyal na kwintas na nakapatong sa kanyang lamesa. Ito ay may isang pendant na hugis luha, gawa sa pinakamalinaw na diamante na kanyang natagpuan. Tinawag niya itong luha ng ina. Ito ang tanging obra na hinding-hindi niya ipagbibili kahit sa anong halaga. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Ang kanyang boses ay kalmado, malamig at puno ng awtoridad na hindi kailanman narinig mula sa dating Marga. "Ihanda mo ang aking flight patungong Manila," ang utos niya. Oras na para ipakita sa kanila kung anong uri ng hiyas ang tinapon nila sa basurahan. 3 taon na ang nakalipas. Habang nakatingin sa ulap mula sa bintana ng eroplano, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan. Tila isang munting tinik na hindi maalis-alis. Handa na nga ba si Mariano na makita ang multo ng nakaraan na ngayon ay suot na ang korona ng tagumpay? O baka naman mas mabulag siya sa ningning ng babaeng hindi niya pinahalagahan noong wala pa itong kahit na ano? Ang bango ng mga sariwang bulaklak sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay hindi sapat upang takpan ang amoy ng nabubulok na dangal ng mga Magallanes. Sa gitna ng nagkikinangang mga chandelier, nakatayo si Madam Magdalena,
Pilit na pinapanatili ang tuwid na tindig sa kabila ng bigat ng kanyang mga alalahanin. Ang bawat pagtama ng mga kristal na baso sa gitna ng bulwagan ay tila isang babala ng paparating na pagguho ng kanyang imperyo. Sa kanyang tabi, si Mariano ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay pagod, malayo ang tingin, at tila palaging may hinahanap sa gitna ng maraming tao. Samantalang si Monica, na balot ng sutla at nagagandahang hiyas, ay abala sa pakikipagnitian sa mga fotograpo. Tila walang pakialam na ang bawat kinang ng kanyang suot ay galing sa pangungutang. Mariano, ayusin mo ang mukha mo. Ang mariing bulong ni Magdalena habang hindi nawawala ang plastik ng ngiti sa kanyang mga labi. Kailangan nating makuha ang atensyon ng kinatawan ni M. Siya lamang ang tanging paraan para hindi tayo tuluyang ilubog ng mga bangko. Ma, baka hindi siya dumating. Sinasabing napakapili ni M sa mga kliyente. Ang malamig na sagot ni Mariano. Hindi niya maipaliwanag, ngunit sa bawat segundong lumilipas sa loob ng ballroom na yon, tila mas lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Biglang tumahimik ang buong paligid. Ang malakas na usapan ng mga aristokrata ay napalitan ng mga bulong ng pagkamangha. Ang lahat ng mga mata ay lumingon sa malaking pinto ng bulwagan. Isang babae ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang karpet ay tila may dalang awtoridad na nagpapatigil sa mundo. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na terno na yari sa mamahaling pilus na lalong nagpalitaw sa kanyang maputing balat na tila porselana. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Nagpapakita ng kanyang mahabang leeg na pinalamutian ng isang kwintas na may pendant na hugis luha. Isang diamante na sadyang nakakasilaw sa ilalim ng mga ilaw. Hindi agad nakagalaw si Mariano. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. May kung anong pamilyar sa tindig ng babaeng ito, sa paraan ng kanyang paglingon, at sa lamig ng kanyang presensya. Sino siya? Ang usisa ni Monica, na tila nararamdaman ang pagkainsulto sa kagandahan ng estranghera. Siya ba ang kinatawan ni M? Dahan-dahang lumapit ang babae sa kinaroroonan ng mga Magallanes. Sa bawat distansyang nawawala sa pagitan nila, tila mas lalong bumabalik ang mga alaala ni Mariano. Ang amoy ng ulan, ang tunog ng umiiyak na babae sa sahig, at ang pait ng isang gabing sinubukan niyang kalimutan. Huminto ang babae sa harap nila. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Good evening, Madam Magdalena. Mr. Magallanes, ang boses niya ay malambing, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. I am Marga, but the world knows me now as M. Ang basong hawak ni Magdalena ay bahagyang nanginig. Ang tunog ng yelo sa loob niyon ay tila naging mabilis na pintig ng kaba. Nanlaki ang mga mata ni Monica, habang si Mariano ay tila nakakita ng isang multo sa gitna ng liwanag. Mamarga? Ang tanging naisambit ni Mariano. Ang kanyang tinig ay halos isang pabulong na puno ng hindi makapaniwalang sakit at gulat. Tumingin ng diretso si Marga sa mga mata ni Mariano. Isang sulyap na hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang ganap na kawalan ng pakiramdam. Isang bagay na mas masakit pa sa anumang sampal. Yes, Mariano. Ang babaeng iniwan mo sa putikan 3 taon na ang nakalipas. Ang dahan-dahang sabi ni Marga habang hinahaplos ang diamante sa kanyang leeg. Narito ako para pag-usapan ang inyong kinabukasan. O kung mayroon pa nga ba kayong natitirang kinabukasan. Huwag mo akong hawakan, Mariano. Ang mga kamay na ito ay hindi na para sa iyo, at ang boses na ito ay hindi natatawag sa pangalan mo ng may pagmamahal. Ang bawat salita ni Marga ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng mainit na ballroom. Nanatiling nakalahad ang kamay ni Mariano, nanginginig sa hangin, hindi makapaniwala na ang babaeng dati ay yumuyuko sa kanyang harapan ay ngayon ay nakatayo ng mas mataas pa sa kanya.
Ang katahimikan sa paligid nila ay tila isang buhay na nilalang, mabigat at mapunghay, habang ang mga mata ng mga bisita ay nakatitig sa kanila, naghihintay ng susunod na eksena sa teleseryeng ito ng totoong buhay. Marga, please, let's talk somewhere private. Hindi dito. Ang pakiusap ni Mariano. Ang kanyang boses ay basag, malayo sa dating mariin, at may awtoridad na tono na ginagamit niya noon. Private? Bakit, Mariano? Nahihiya ka ba na makita ng lahat na ang dating basura ng inyong pamilya ay siya na ngayong may hawak ng inyong hininga? Ang mahinang tawa ni Marga ay walang bahid ng saya, kundi puno ng pait na tila dumaan sa apoy. Biglang sumingit si Madam Magdalena. Ang kanyang mukha ay namumula. Sa galit na pilit itinatago sa likod ng makapal na makeup. Hinawakan niya ang braso ni Mariano at hinarap si Marga nang may nanlilisik na mga mata. Marga, huwag mong isipin na dahil lamang sa nakasuot ka ng mamahaling damit at nakatapak sa Paris, ay makakalimutan mo na ang utang na loob mo sa amin. Kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa hirap. Ang gigil na bulong ng matanda. Tiningnan siya ni Marga ng diretsyo, isang tingin na nagpababa sa kumpiyansa ni Magdalena. Madam, ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng buhay at dangal. Ang utang ko sa inyo ay matagal ko nang nabayaran. Noong gabing hinayaan ninyong mamatay ang anak ko sa gitna ng bagyo, habang kayo ay nagpapakasasa sa karangyaan. Lalong humigpit ang kapit ni Magdalena sa kanyang tranghat. Ang mga butil nito ay tila naglalabas ng tunog ng pagkagasgas sa kanyang mga daliri. Hindi siya makapagsalita. Ang katotohanan ay tila isang lason na bumabara sa kanyang lalamunan. Samantala, si Monica ay nakatayo sa likuran. Ang kanyang mga kuko ay binaon sa kanyang mamahaling clutch bag. Ang inggit ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang sikmura. Ang atensyong dapat ay sa kanya ay ninakaw ng babaeng itinuring niyang basahan. Kung gusto ninyong isalba ang inyong kumpanya, magkita tayo sa aking opisina bukas ng 10:00 ng umaga. Ang malamig na anunsyo ni Marga. At Mariano, huwag kang magkakamaling magdala ng abogado. Ang negosyong ito ay sa ating dalawa lamang. O kung anuman ang natitira sa atin, kinaumagahan sa loob ng isang minimalist at napakagandang opisina sa gitna ng Makati, dumating si Mariano. Ang silid ay puno ng amoy ng sariwang white lilies, ang mga bulaklak na paborito ni Marga, ngunit ngayon ay tila may dalang kakaibang lungkot. Nakaupo si Marga sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa salamin. Habang lumalapit si Mariano, hindi niya mapigilang mapansin ang bawat detalye ng kanyang dating asawa, ang paraan ng paghawak nito ng pluma, ang talas ng kanyang bawat galaw, at ang distansyang tila milya-milya ang layo kahit isang dipa lang ang pagitan nila. Inilapag ni Marga ang isang makapal na kontrata sa harap ni Mariano. Pirmahan mo ito. Ibibigay ko ang puhunang kailangan ninyo, ngunit sa isang kondisyon, ako na ang magiging may-ari ng 70% ng Magallanes Jewelry. At ikaw ay magtatrabaho sa ilalim ko bilang aking assistant. Nanlaki ang mga mata ni Mariano. Assistant? Marga, alam mong ako ang nagpalakad ng kumpanyang ito sa loob ng maraming taon. At tingnan mo kung nasaan na ang kumpanya ninyo ngayon, Mariano. Ang mabilis na sagot ni Marga. Nasa bingit ng kamatayan. Parang ako noong iniwan mo ako. Tumayo si Marga at dahan-dahang lumapit kay Mariano. Ang amoy ng kanyang pabango, isang halo ng sandalwood at rosas, ay tila isang gamot na unti-unting nakakalasing sa isipan ni Mariano. Inayos ni Marga ang kwelyo ng polo ni Mariano. Isang galaw na dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay tila isang pagpapakita ng kapangyarihan. Natatakot ka ba, Mariano? Natatakot ka ba na baka sa bawat araw na magkasama tayo ay maalala mo ang lahat ng sinayang mo? Ang pabulong na tanong ni Marga, ang kanyang hininga ay dumampi sa pisngi ni Mariano. Pumikit si Mariano, ang kanyang puso ay nagwawala sa sakit
at isang uri ng pangungulila na hindi niya inaasahan. Bakit mo ito ginagawa, Marga? Para lang ba ito sa paghihiganti? Hindi, Mariano. Ang sagot ni Marga habang dahan-dahang lumalayo. Ginagawa ko ito para sa katarungan dahil ang bawat hiyas na kinuha ninyo sa akin ay kailangan ninyong ibalik ng may interes kasama na ang inyong dangal. Habang paalis si Mariano sa opisina, isang tawag ang natanggap ni Marga mula kay Yaya Rosa. Ang boses ng matanda sa kabilang linya ay nangangatog. Marga, nakita ko na ang dokumento, ang testamento ng tunay na ina ni Mariano. Hindi mo paniniwalaan kung ano ang nakasulat dito. Si Magdalena, wala siyang karapatan sa kahit anong pag-aari ng mga Magallanes. May amoy ng alikabok at nakaraang, hindi mabura ang bawat sulok ng mansyong ito. Mariano, akala mo ba ay malilinis mo ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng bagong pintura at mamahaling pabango? Ang tinig ni Marga ay tila isang malamig na haplos sa batok ni Mariano habang sila ay naglalakad sa pasilyo ng Mansyon Magallanes. Bilang bagong may-ari ng karamihan ng stocks ng kumpanya, formal na nagsasagawa si Marga ng inspeksyon sa mga ari-arian. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na nara ay lumilikha ng isang ritmo na tila mabilis na tibok ng puso sa katahimikan ng bahay. Si Mariano ay nakasunod lamang sa kanya, dala-dala ang mga folder at dokumento na dati ay mga sekretarya lamang niya ang humahawak. Ang kanyang mga mata ay hindi makaalis sa likuran ni Marga. Ang paraan ng paglakad nito, ang diretsyong tindig ng kanyang mga balikat, at ang awtoridad na bumabalot sa kanya ay tila isang banyagang konsepto sa lalaking dati ay itinuturing siyang isang simpleng anino lamang. Marga, hindi na kailangang pumunta sa attic. Maalikabok doon at wala namang kinalaman yon sa negosyo. Ang pigil na sabi ni Mariano nang makitang tumitig si Marga sa makitid na hagdan patungo sa itaas na bahagi ng bahay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marga. Bakit, Mariano? Mayroon bang itinatago ang inyong pamilya sa dilim na ayaw ninyong masilayan ng liwanag? O baka naman natatakot kayo na ang mga multo ng inyong mga kasalanan ay biglang magsalita? Hindi nakasagot si Mariano. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik sa tuwing susubukan niyang makipagtalo kay Marga. Pinanood niya ang pag-akyat ni Marga. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang pagbabalik sa mga alaala na matagal na niyang ibinaon. Sa loob ng madilim na attic, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga sinag ng araw na dumadaan sa maliliit na siwang ng bubong. Doon, sa gitna ng mga lumang kagamitan, ay nakatayo ang isang lumang piano na yari sa itim na kahoy. Ang mga tipada nito ay dilaw na sa kalumaan at ang ibabaw ay balot ng makapal na sapot ng gagamba. Dahan-dahang lumapit si Marga sa piano. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas. Naalala niya ang mga pabulong na salita ni Yaya Rosa noong nakaraang gabi. Sa loob ng piano, Marga, hanapin mo ang lihim na partition sa likod ng mga pedal. Doon itinago ni Doña Elena ang katotohanan bago siya tuluyang nawala. Habang si Mariano ay abala sa pagsagot sa isang tawag sa labas ng attic, mabilis na lumuhod si Marga sa harap ng piano. Ang amoy ng lumang kahoy at amag ay pumasok sa kanyang ilong, ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nangapa sa ilalim ng instrumento. Ang bawat pagpisil niya sa matigas na kahoy ay tila isang pakikipag-usap sa isang kaluluwang matagal nang nananahimik. Isang maliit na siwang ang kanyang naramdaman. Isang marahang tunog ng pagkakasabit ng kahoy ang narinig. Hindi isang kalabog, kundi isang banayad na pagbukas ng isang lihim na lagayan. Mula sa loob niyon, nakuha ni Marga ang isang kupas na sobre na may tatak ng isang lumang law firm. Marga, ano ang ginagawa mo dyan? Ang biglang boses ni Mariano mula sa pinto. Mabilis na itinago ni Marga ang sobre sa loob ng kanyang blazer. Tumayo siya ng mahinahon,
pinapagpag ang alikabok sa kanyang tuhod at hinarap si Mariano nang may mukhang walang kahit anong emosyon. Tinitingnan ko lang kung may halaga pa ang lumang piano na ito, ang malamig niyang sagot. Pero tila katulad ng pamilyang ito, bulok na rin ang loob nito. Naglakad si Marga palabas ng attic. Nilagpasan si Mariano na tila ba isa lamang itong hangin. Ngunit bago siya tuluyang makababa, nakasalubong niya si Madam Magdalena sa pasilyo. Ang matanda ay tila isang bangkay na binuhay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kamay ni Marga na nakahawak sa kanyang blazer. Huwag mong isipin na mananalo ka, Marga. Ang gigil na bulong ni Magdalena. Ang kanyang boses ay parang pagkagasgas ng tuyong dahon. Ang mansyong ito ay akin. Ang pangalang Magallanes ay akin. At walang kahit na sinong basurera ang makakakuha nito mula sa akin. Lumapit si Marga sa tenga ng matanda. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labaha. Madam, ang mga hiyas na ninakaw ay hindi kailanman nagbibigay ng tunay na ningning. Darating ang araw na ang bawat butil ng iyong rosaryo ay magiging kasing bigat ng mga bato na lulunod sa iyo sa impyerno. Naiwang nanginginig si Magdalena sa gitna ng pasilyo. Samantala, sa loob ng kanyang sasakyan, binuksan ni Marga ang kupas na sobre. Ang kanyang mga kamay ay nangangatog habang binabasa ang unang pangungusap ng testamento. Ako, si Elena Magallanes, ay sumusulat nito sa takot na ang aking buhay ay tapusin ng babaeng pumasok sa aming tahanan bilang isang kaibigan. Ang bawat salita ay tila isang patak ng dugo sa puting papel. Ang katotohanan tungkol sa tunay na ina ni Mariano ay hindi lamang basta lihim. Ito ay isang krimen na hihigit pa sa lahat ng sakit na naranasan ni Marga. Huwag mong isipin na ang mga papel na yan ang magliligtas sa iyo, Marga. Sa bahay na ito at sa pamilyang ito, ang batas ay ako. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat at ako rin ang may kapangyarihang bawiin ang hininga mo kung gugustuhin ko. Ang tinig ni Madam Magdalena ay tila isang kaskas ng matalas na kuko sa ibabaw ng salamin. Nakatayo siya sa gitna ng opisina ni Marga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa folder na hawak ng kanyang dating manugang. Ang bawat butil ng kanyang mamahaling tranghat ay tila nanginginig sa kanyang mga daliri. Hindi dahil sa debosyon, kundi dahil sa matinding takot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang mapang-aping anyo. Dahan-dahang itinigil ni Marga ang kanyang pagsusulat. Ibinaba niya ang kanyang pluma sa ibabaw ng lamesa nang walang kahit anong tunog. Tumingin siya kay Magdalena nang may diretsyong tingin. Isang tingin na punong-puno ng kapayapaan na tila isang malalim at tahimik na dagat bago ang isang malakas na tsunami. Madam, ang batas na tinutukoy ninyo ay binuo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. Ang malamig na sagot ni Marga. Akala ninyo ba ay sapat na ang inyong kapangyarihan para takpan ang amoy ng nabubulok ninyong sikreto? Ang bawat pader ng mansyong Magallanes ay saksi sa inyong mga ginawa. Hindi ba kayo dinadalaw ni Doña Elena sa inyong mga panaginip? Ang pangalang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpalingon sa ulo ni Magdalena. Ang kanyang mukha na dati ay mapula sa galit ay biglang namutla. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay sabay-sabay na lumikas. Humigpit ang kanyang kapit sa kanyang bag. Ang kanyang mga labi ay nangatog sa gitna ng kanyang pagkabigla. Paano mo nalaman ang pangalang yan? Ang pautal-utal na tanong ng matanda. Wala kang alam, Marga. Isa ka lang hamak na pulubi na pinulot namin sa kalsada. Tumayo si Marga at dahan-dahang lumapit sa matanda. Sa bawat hakbang niya, tila ba ang hangin sa loob ng silid ay nagiging kasing bigat ng tingga. Madam, ang pulubing sinasabi ninyo ay ang tanging nakakaalam ng inyong kahinaan ngayon. Alam ko ang tungkol sa testamento. Alam ko kung paano ninyo dahan-dahang nilaso ng isipan at katawan ng tunay na ina ni Mariano para lamang makuha ang posisyong kinatatayuan ninyo ngayon. Ang bawat hiyas na suot ninyo ay may bahid ng dugo ng isang babaeng
Itinuring kayong kaibigan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Magdalena. Biglang nagbago ang anyo ng matanda. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang madilim at nakakatakot na determinasyon. Ang kanyang mga labi ay umarko sa isang nangiting tila galing sa impyerno. Matalino ka nga, Marga. Mas matalino kaysa sa inaasahan ko? Ang pabulong niyang sabi. Ang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Ngunit ang mga taong masyadong maraming nalalaman ay hindi nagtatagal sa mundong ito. Akala mo ba ay papayagan kitang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 3 dekada? Hindi sumagot si Marga. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na hindi matitibag ng kahit anong banta. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang munting panginginig. Hindi dahil sa takot para sa kanyang sarili, kundi dahil sa lungkot para sa anak niyang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong mabuhay sa isang mundong ganito kalupit. Lumabas na kayo, madam. Ang huling sabi ni Marga habang tumatalikod siya patungo sa bintana na tanaw ang buong syudad ng Makati. Ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang ninyo patungo sa inyong sariling hukay. At sisiguraduhin kong ang bawat diamante na hinubog ko ay magsisilbing mga kuko na hihila sa inyo pababa. Nang makaalis si Magdalena, mabilis na kinuha ng matanda ang kanyang cellphone sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dinadayal ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Hello? Iyong ipinagawa ko sa iyo noon. Kailangan nating ulitin. Ang boses ni Magdalena ay puno ng gigil at desperasyon. Gawin mong mukhang aksidente, isang trahedya sa kalsada o sa isang madilim na eskinita. Basta siguraduhin mong hindi na siya sisikatan ng araw bukas. Ayoko nang makita muli ang mukha ni Marga Magallanes. Sa loob ng kanyang opisina, nakatingin si Marga sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang kanyang mukha ay tila isang hiyas na dumaan sa matinding apoy. Alam niyang mula sa sandaling iyon, ang bawat hakbang niya ay puno ng panganib. Ngunit mas matindi ang tibok ng kanyang paninindigan kaysa sa takot na maaaring kaharapin niya. Ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan, ma. Nawala ang anak ko bago pa man siya maisilang at ang dahilan ay ang inyong kasakiman. Ang tinig ni Mariano ay paos at mabigat, parang kampanang may lamat na umaalingaw-ngaw sa loob ng marangyang sala ng mga Magallanes. Ang bawat salita ay tila bumabasag sa katahimikan at ang hangin sa silid ay naging mabigat sa tensyon na unti-unting bumabalot sa lahat. Hawak niya ang isang lumang folder na nakuha niya mula sa isang private investigator. Isang tunay na DNA report na itinago ni Magdalena 3 taon na ang nakalipas. Ang papel ay gusot na sa higpit ng pagkakahawak ni Mariano. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong ibaon sa puting hibla ng dokumentong nagpapatunay na ang batang namatay sa sinapupunan ni Marga ay tunay niyang dugo at laman. Napatigil si Madam Magdalena sa kanyang pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkagulat na mabilis na napalitan ng isang malamig na pagtanggi. Ang kanyang mga labi ay umarko sa isang mapait na ngiti. Ang uri ng ngiti na ginagamit niya upang lasunin ang isipan ng kanyang anak sa loob ng maraming taon. Mariano, huwag kang padala sa mga gawa-gawang kwento ng babaeng yan. Ang mahinahong sagot ni Magdalena, ang boses ay kasing lambot ng seda, ngunit kasing talim ng labaha. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka. Ang pamilyang ito ay kailangang manatiling malinis ang pangalan. Malinis? Tinawag niyo siyang marumi. Hinayaan niyo siyang mamatay sa gitna ng bagyo. Ang sigaw ni Mariano, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamuo ng luha ng matinding pagsisisi. Pinaniwala niyo ako na hindi ako ang ama. Pinaniwala niyo ako na ang asawa ko ay isang taksil. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, pumasok si Monica sa sala.
Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. May hawak siyang mga bill mula sa mga credit card na hindi na nila kayang bayaran. Mariano, bakit ka ba nagsisigaw? Imbis na asikasuhin mo ang mga dokumentong yan, asikasuhin mo ang budget para sa gala night ni M. Kailangan kong bumili ng bagong gown para hindi tayo magmukhang pulubi sa harap niya. Tiningnan ni Mariano si Monica nang may matinding pandidiri. Ang babaeng ito, na dati ay inakala niyang mas nararapat sa kanyang tabi, ay tila isang mababaw na anino kumpara sa lalim ng pagkatao ni Marga. Ang bawat salita ni Monica tungkol sa pera at karangyaan ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Pera? Iyon lang ba ang mahalaga sa iyo, Monica? Namatay ang anak ko, namatay ang bata dahil sa inyong dalawa. Ang gigil na sabi ni Mariano bago niya itulak ang folder sa ibabaw ng lamesa, dahilan upang magkalat ang mga papel sa sahig. Sa kabila ng ingay, isang munting katahimikan ang namayani sa silid nang makita ni Mariano ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang lumang jacket. Isang maliit, kulay puting medyas ng sanggol na itinago ni Marga noon. Ang tela nito ay maalikabok na at dilaw na sa kalumaan. Ngunit tila ba may dalang init na dumampi sa palad ni Mariano. Dahan-dahan niyang kinuha ang medyas, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang malambot na hiblanyon. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng ganap na pagkawasak ng kanyang puso nang mapagtanto niyang ang lahat ng kanyang hinanap na kaligayahan ay nasa kanya na noon pa. Ngunit hinayaan niyang sirain ito ng ibang tao. Mariano, anak, makinig ka. Ang subok ni Magdalena na lumapit, ngunit itinaas ni Mariano ang kanyang kamay upang pigilan ito. Huwag niyo akong hawakan, ma. Mula sa araw na ito, hindi na ako ang anak na susunod sa bawat utos niyo. Masyado nang huli ang pagsisisi, pero hindi pa huli para itama ang lahat ng inyong kasalanan. Ang malamig na sabi ni Mariano bago siya mabilis na lumabas ng mansyon, bit-bit ang maliit na medyas ng sanggol na tila ba ito ang kanyang huling koneksyon sa katinuan. Samantala, sa isang madilim na eskinita malapit sa gusali ng opisina ni Marga, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umaandar nang walang bukas na ilaw. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa ibabaw ng basang aspalto ay lumilikha ng isang mabagal at nakakatakot na ritmo sa katahimikan ng gabi. Sa loob niyon, isang lalaki ang mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan ng elevator na inaasahang lalabasan ni Marga. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong ng sasakyan ay tila isang babala ng paparating na panganib. Sa loob ng gusali, lulan ng elevator si Marga. Hindi niya alam na sa labas ay naghihintay ang isang bitag na inihanda ng babaeng itinuring niyang ina sa loob ng 7 taon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng maayos, punong-puno ng determinasyon. Ngunit sa bawat pagbaba ng floor number sa screen, tila ba ang hangin sa paligid niya ay nagiging kasing bigat ng isang paparating na trahedya. Ang bawat hiyas na inyong nasisilayan ay hindi lamang gawa sa ginto at bato. Ang mga ito ay hinubog mula sa mga luhang natuyo, sa mga gabing walang tulog, at sa isang pusong dinurog ng mga taong inakala kong aking pamilya. Ang tinig ni Marga ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom ng Manila Hotel na tila isang banal na hatol na nagpatahimik sa daan-daang mga panauhin. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, nababalot ng isang maningning na pilak na gown na tila gawa sa liwanag ng buwan. Sa likuran niya, ang malaking screen ay nagpapakita ng kanyang pinakabagong koleksyon, The Broken Vow, ang nabali na panata. Ang mga alahas ay hindi pangkaraniwan. Bawat isa ay may disenyo ng mga bitak, ng mga patak ng ulan, at ng mga pusong tila pinagtagpi-tagpi ng gintong sinulid. Sa harapang hilera, si Madam Magdalena ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na unti-unting nagkakabitak-bitak. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tranghat. Ngunit sa pagkakataong ito,
wala siyang mabulong na dasal. Sa tabi niya, si Monica ay tila isang basang sisiw, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mamahaling abaniko habang ang mga tao sa paligid ay nagsisismulang magbulungan. Ang pirasong ito, patuloy ni Marga habang itinuturo ang isang kwintas na may pendant na hugis sando ng sanggol na yari sa puting ginto at maliliit na diamante. Tinawag ko itong ang unang pintig. Idinisenyo ko ito para sa isang anak na hindi kailanman nakakita ng liwanag dahil pinagkaitan siya ng katarungan at pagkakataon ng sarili niyang mga kamag-anak. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga manonood. Sa isang iglap, ang screen sa likod ni Marga ay nagbago. Hindi na ang mga alahas ang nakikita, kundi ang mga kopya ng DNA report na nakuha ni Mariano, kasama ang mga dokumento ng hospital records na nagpapatunay na sinadya ang pagkaantala ng tulong kay Marga noong gabing siya ay nanganganak. Ang bawat salita sa screen ay tila mga bala na tumatama sa dangal ng mga Magallanes. Marga, itigil mo ito. Wala kang karapatang hiyain kami ng ganito. Ang biglang sigaw ni Magdalena habang tumatayo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng galit at kahihiyan. Tumingin si Marga sa matanda. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot, kundi isang malalim na awa. Madam, hindi ako ang nagpapahiya sa inyo. Ang inyong mismong mga gawa ang humihila sa inyo, sa putikan. At hindi lamang iyan, narito rin ang testamento ni Doña Elena Magallanes. Sa pagbanggit ng pangalang yon, ang buong bulwagan ay tila nawala ng hangin. Lumabas sa screen ang larawan ng lumang dokumento na nagpapatunay na si Magdalena ay isang impostora na walang karapatan sa yaman ng mga Magallanes dahil sa kanyang mga krimen laban sa tunay na asawa ng namayapang Don. Si Mariano, na nakatayo sa gilid ng entablado, ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa matinding sakit ng katotohanan. Tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya sa kasinungalingan. At pagkatapos ay kay Marga, ang babaeng sinira niya ang buhay. Ma, sapat na, ang mahinang sabi ni Mariano. Ang boses niya ay puno ng kapag-uran. Tapos na ang pagtatago, tapos na ang panloloko. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na detalye ang hindi nakaligtas sa paningin ni Marga. Nakita niya ang isang dambuhalang lalaki na nakasuot ng pang-security na uniforme na dahan-dahang gumagalaw patungo sa gilid ng entablado. Ang kamay nito ay nakatago sa loob ng kanyang blazer. Ito ang golden moment ni Marga. Sa kabila ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding lungkot. Napagtanto niya na sa mundong ito ng mga hiyas, ang pinakamahalagang bagay na nawala sa kanya ay ang katahimikan ng kanyang puso. Hindi pa tapos ito, Marga. Hinding-hindi kita hahayaang makuha ang lahat. Ang huling sigaw ni Magdalena bago ang isang malakas na tunog ng pagbasag ng kristal na florera ang narinig sa buong bulwagan. Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan sa takot. Sa gitna ng gulo, ang mga ilaw ng ballroom ay biglang namatay. Iniwan ng lahat sa ganap na kadiliman. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Marga at ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa kanya sa ibabaw ng kahoy na entablado. Marga, takbo! Ang huling narinig niyang sigaw ni Mariano bago ang isang malamig na kamay ay humawak sa kanyang braso sa gitna ng dilim. Mamatay ka na lang sana noon pa, Marga. Kung hindi ka naging matigas ang ulo, hindi sana mauuwi sa ganito ang lahat. Ang tili ni Madam Magdalena ay tila isang kaskas ng kinakalawang na bakal sa gitna ng nagkakagulong bulwagan. Nang muling bumukas ang mga ilaw, bumulad sa lahat ang isang eksenang hinding-hindi makakalimutan ng mataas na lipunan ng Maynila. Si Magdalena, ang reyna ng mga Magallanes, ay mahigpit na hawak ng 2 pulis, habang ang kanyang mamahaling gown ay gusot-gusot at ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon sa gulo. Sa tabi niya,
Si Monica ay nakasalampak sa sahig. Humihag-ulgol habang tinatakpan ang kanyang mukha. Ang lahat ng kanyang pangarap na maging susunod na donya ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Ang katarungan ay hindi dumating nang may malakas na pasabog, kundi sa pamamagitan ng malamig na rihas na ngayon ay naghihintay sa babaeng pumatay sa katahimikan ng mansyon. Lumapit si Marga kay Magdalena. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, walang halong pagmamadali. Tumingin siya sa matanda, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pagkasuklam na hinaluan ng awa. Ang mga hiyas na ninakaw nyo ay hindi na kayang takpan ang baho ng inyong konsensya, madam. Ang pabulong na sabi ni Marga. Sa bawat gabi na matutulog kayo sa malamig na semento ng kulungan, naway marinig niyo ang iyak ng anak ko, ang batang pinagkaitan niyo ng buhay dahil sa inyong kasakiman. Walang nagawa ang matanda, kundi ang sumigaw sa desperasyon habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga awtoridad sa bulwagan. Ang bawat butil ng kanyang tranghat ay nalaglag at nagkalat sa sahig, tila mga luha ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Nang lumabas si Marga sa hotel, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Hindi ito ang nagngangalit na bagyo ng nakaraan, kundi isang mahinahon at malungkot na pag-ulan, tila ba nililinis ang bawat dumi na iniwan ng gabing iyon. Sa gitna ng parking lot, nakatayo si Mariano, basang-basa at tila nawawala sa sarili. Nang makita niya si Marga, mabilis siyang lumapit at lumuhod sa harap nito. Sa ibabaw ng basang aspalto, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigil. Marga, patawarin mo ako. 1,000 beses akong hihingi ng tawad, kahit ubusin ko ang buong buhay ko sa pagluhod sa harap mo. Ang basag na tinig ni Mariano, naging bulag ako. Hinayaan kong sirain ang sarili kong ina, ang tanging magandang bagay na nangyari sa buhay ko. Ang anak natin, Marga, ang anak natin. Tumingin si Marga sa lalaking dati niyang minahal nang higit pa sa kanyang sarili. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito ang sakit na nakakamatay. Ito ay ang sakit ng isang sugat na dahan-dahan nang naghihilom, ngunit nag-iwan ng isang permanenteng peklat. Dahan-dahang kinuha ni Marga ang kanyang wedding ring mula sa loob ng kanyang maliit na bag. Hinawakan niya ang kamay ni Mariano at inilagay ang singsing sa kanyang palad. Ang metal ay malamig. Kasing lamig ng bawat gabi na tiniis ni Marga ng mag-isa. Ito ang kanyang golden moment, ang pagpapaubaya sa nakaraan nang walang dalang puot, kundi ang kalayaan ng kanyang kaluluwa. Mariano, ang patawad ay hindi isang utang na kailangang bayaran. Ibinibigay ko ito sa iyo, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa gapos ng pait na ito. Ang malambing, ngunit determinadong sabi ni Marga. Ngunit ang singsing na ito ay wala ng halaga. Ang Marga na nagsuot nito ay namatay na kasama ng ating anak sa gabing iniwan mo kami. Marga, please, give me a second chance. Magtatrabaho ako para sa iyo. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Basta wag mo lang akong iwan ng ganito. Ang pakiusap ni Mariano. Habang mahigpit niyang hinahawakan ang laylayan ng damit ni Marga, hinaplos ni Marga ang mukha ni Mariano sa huling pagkakataon. Isang haplos na tila isang pamamaalam. Hindi sapat ang 1,000 patawad para mabura ang lamig ng bangkay ng anak natin, Mariano. Ang katarungan ay nakamit na natin ngayong gabi. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay ang matutong mamuhay sa gitna ng katahimikan. Tumalikod si Marga at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Iniwan niyang nakaluhod si Mariano sa gitna ng ulan. Hawak ang isang singsing na wala ng kinang. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin si Marga sa bintana. Ang kanyang refleksyon ay hindi na ang mukha ng isang biktima, kundi ng isang babaeng muling nabuo mula sa mga piraso ng kanyang sariling pagkawasak. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang tanong na nanatiling nakasabit sa hangin. Sa pagkawala ng kanyang mga kaaway,
At sa paglaya ng kanyang puso, ano na ang susunod na kabanata para sa isang Marga na wala ng utang na loob na kailangang bayaran. Anak, nakamit na natin ang katarungan. Maaari ka nang mamahinga sa piling ng mga bituin habang ang iyong ina ay dahan-dahan ng natututong huminga muli nang walang kasamang pait. Ang bulong na ito ni Marga ay tila isang banal na panalangin na sumabay sa ihip ng preskong hangin sa loob ng sementeryo. Malayo na ito sa gabing puno ng bagyo at putik. Ngayon, ang sikat ng umagang araw ay dahan-dahang humahalik sa puting marmol ng maliit na puntod na pinalilibutan ng mga sariwang bulaklak ng puting lila. Wala na ang dilim sa mga mata ni Marga. Ang tanging nandoon ay ang isang uri ng katahimikang nagmumula sa isang pusong dumaan sa apoy at nakalabas ng buo. Inilapag ni Marga ang maliit na medyas ng sanggol sa ibabaw ng puntod. Ang puting tela na itinago ni Mariano sa loob ng 3 taon. Sa tabi niyon ay inilagay niya ang kanyang pinakaimportanteng obra, ang kwintas na Luha ng Ina. Sa ilalim ng liwanag, ang diamante ay hindi na nagmumukhang luha ng kalungkutan, kundi isang kristal ng pag-asa na nagpapakita ng bahaghari sa bawat anggulo nito. Isang pamilyar na yabag ng sapatos sa ibabaw ng tuyong dahon ang narinig ni Marga sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon dahil alam niya kung sino ang dumating. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Mariano ay humalo sa bango ng mga bulaklak. Ngunit hindi na ito nagdulot ng kaba sa dibdib ni Marga. Marga, itinigil ko na ang lahat ng kaso laban sa mga ari-arian na binawi mo. Ang mahinahong boses ni Mariano. Ibinenta ko na rin ang mansyon. Ang lahat ng perang nakuha ko ay inilaan ko para sa isang pundasyon para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Ito ang tanging paraan na alam ko para mabigyan ng dangal ang pangalan ng anak natin. Dahan-dahang tumayo si Marga at hinarap si Mariano. Nakita niya ang malaking pagbabago sa lalaki. Wala na ang kayabangan at ang awtoridad na dati ay bumabalot sa kanya. Ang natitira na lamang ay isang lalaking sinusubukang pulutin ang mga piraso ng kanyang sariling pagkakamali. Mabuti kung gayon, Mariano. Ang sagot ni Marga, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa paghingi ng tawad, kundi sa paggawa ng tama sa mga taong wala ng kakayahang lumaban. Hindi tayo magbabalikan at hindi na tayo muling magiging mag-asawa. Ngunit maaari tayong maging 2 taong natuto mula sa sakit. Ito ang golden moment ng kabanatang ito. Ang pagtatapo ng kanilang mga mata ng walang kasamang puot. Isang puting paru-paro ang dahan-dahang lumipad sa pagitan nila bago ito tuluyang dumapo sa ibabaw ng maliit na medyas sa puntod. Isang simpleng senyales na tila ba ang langit ay sumasang-ayon sa kanilang paghihiwalay na may kasamang kapayapaan. Aalis na ako ng Manila sa susunod na linggo, Mariano. Ang patuloy ni Marga. May isang misyon ako sa ibang bansa, ang itayo ang M Foundation para sa mga kababaihang nawala ng direksyon sa buhay. Gusto kong gamitin ang aking mga hiyas para magbigay ng liwanag sa iba, hindi para lang sa karangyaan. Tumango si Mariano. Ang kanyang mga labi ay umarko sa isang malungkot, ngunit tapat na ngiti. Salamat, Marga. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging isang tunay na tao. Hihintayin ko ang balita tungkol sa iyong mga tagumpay mula sa malayo. Nang hapon ding iyon, habang nag-aayos ng kanyang mga huling gamit sa kanyang penthouse, isang sobre ang iniabot ng kanyang sekretarya kay Marga. Walang pangalan ang nagpadala. Tila ba ito ay galing sa isang estranghero. Ngunit nang buksan ni Marga ang sobre, isang maliit at lumang larawan ang nahulog. Isang larawan ng isang batang babae na kamukhang-kamukha niya, kasama ang isang lalaking may suot na uniporme ng militar. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na mga salitang nagpabilis sa tibok ng puso ni Marga. Ang nakaraan ay hindi lamang tungkol sa pait, Marga. May bahagi ng iyong dugo na hindi mo pa nakikilala. Hanapin mo ako sa lugar
kung saan ang mga bato ay nagsasalita. Nanlaki ang mga mata ni Marga habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang larawan. Ang misteryong ito ay tila isang bagong sinulid na humihila sa kanya patungo sa isang direksyong hindi niya inaasahan. Akala niya ay tapos na ang lahat ng pagbubunyag, ngunit tila ang kanyang sariling pagkatao ay may isa pang lihim na naghihintay na matuklasan. Hindi ako basurang pinulot lang sa kalsada, Magdalena. Ako ang nawawalang hiyas ng isang pamilyang mas matatag at mas matanda pa sa inyong pangalan. Isang katotohanang hinding-hindi nyo na mabubura kahit anong pilit nyo. Ang mga salitang ito ay dahan-dahang binibigkas ni Marga habang nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang pintuang gawa sa inukit na nara sa gitna ng bigan. Dinala siya ng misteryosong larawan sa isang lumang mansyong bato kung saan ang bawat amoy ng lumang kahoy at ang bawat gasgas sa mga batong pader ay tila may ibinubulong na kwento ng nakaraan. Ito ang lugar kung saan ang mga bato ay nagsasalita. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumilikha ng isang mabagal na tunog ng pagkiskis ng mabigat na kahoy sa sahig. Sa loob, tumambad kay Marga ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang silya. Ang kanyang unipormeng pangheneral ay maayos na nakasabit sa pader sa kanyang likuran. Nang makita niya si Marga, ang kanyang mga mata ay nanlabo sa mga luhang matagal nang ipinagkait ng panahon. "Elena, akala ko ay tuluyan ka na naming nawala." Ang paos na tinig ng matanda na nagkamaling tawagin si Marga sa pangalan ng kanyang ina. Doon ay nabuksan ang huling kabanata ng kanyang pagkatao. Ang ina ni Marga ay hindi lamang isang simpleng babaeng naghirap. Siya ay ang nag-iisang anak ng mga Sandoval, ang pamilyang tinitingala sa Hilaga dahil sa kanilang katapatan at husay sa sining ng paggawa ng mga hiyas. Ang talento ni Marga ay hindi aksidente. Ito ay dumadaloy sa kanyang dugo, isang pamana mula sa mga ninunong hindi kailanman sumuko sa harap ng pagsubok. Ito ang golden moment ni Marga, ang pagyakap sa matandang lalaki na kanyang lolo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na pagkabuo ng kanyang pagkatao. Hindi na siya ang Marga na nabaon sa utang na loob, kundi si Marga Sandoval Magallanes, isang babaeng may sariling ugat at sariling ningning. Habang nagaganap ang pagtatagpong ito sa Hilaga, sa isang madilim at masikip na silid, sa loob ng mental facility ng bilangguan, nakaupo si Madam Magdalena sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw, tila ba may binibilang na mga butil ng rosaryo, ngunit ang kanyang mga palad ay walang laman. Ang kanyang tranghat ay matagal na niyang pinigtas. Noong gabing siya ay dakpin. 1, 2, 3. Ang mga diamante ko, ang mga lupa ko. Ang paulit-ulit na bulong ni Magdalena, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na umiikot sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan, tila nakakakita ng mga multo na pilit siyang hinahila sa ilalim ng lupa. Ang kanyang kasakiman, ang mismong naging bilangguan na hindi na niya kailanman malalabasan. Samantala, si Monica ay namumuhay sa isang maliit na paupahan sa gilid ng syudad. Wala na ang kanyang mga sutla at mga hiyas. Ang tanging suot niya ay isang kupas na daster, habang ang kanyang mga kamay na dati ay tanging abaniko lang ang hawak, ay ngayon ay puno na ng kalyo mula sa paglalaban ng damit ng ibang tao. Ang bawat pagtama ng kanyang mga kamay sa batong lababo ay tila isang malupit na paalala ng bawat insulto na ibinato niya kay Marga noon. Bumalik ang diwa ni Marga sa kasalukuyan nang iabot sa kanya ng kanyang lolo ang isang maliit na kahon ng pelus. Sa loob niyon ay isang gintong pluma na may nakaukit na kanyang pangalan. "Ipagpatuloy mo ang paglikha, apo," ang bilin ng matanda. "Gamitin mo ang iyong sining hindi para manakit, kundi para magbigay ng lakas sa mga taong nawalan na ng pag-asa." Lumabas si Marga sa balkonahe ng mansyon. Tanaw niya ang malawak na lupain at ang asul na dagat sa malayo.
Ang bawat hininga niya ay punong-puno ng sariwang hangin. Wala ng amoy ng usok at pait ng Manila. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang biktima patungo sa isang mananalo ay ganap na. Ngunit higit pa sa yaman at katarungan, natagpuan niya ang pinakamahalagang hiyas sa lahat, ang kanyang sariling kalayaan. Inilabas ni Marga ang kanyang telepono at may isang mensahe siyang binasa mula kay Mariano. Isang litrato ito ng pundasyon na itinayo ng lalaki kung saan makikita ang mga batang nakangiti habang may hawak na mga lapis at papel. Isang mapait, ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marga. Ang bawat sugat ng nakaraan ay nagsilbing mga ukit na nagbigay ng hugis sa kanyang kasalukuyan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iwan ito ng isang kulay kahel na ningning sa buong paligid. Isang tanong na lamang ang natitira sa kanyang isipan, isang tanong na magiging simula ng kanyang bagong buhay. Handa na ba akong harapin ang bukas nang walang anino ng kahapon at hayaan ang aking sariling ningning na magsilbing ilaw para sa iba? Ang bawat hiyas na inyong hinahangaan ay hindi nagsimulang maningning. Dumaan sila sa matinding init ng apoy, sa bigat ng bawat pukpok ng martilyo, at sa dilim ng kailaliman ng lupa bago sila maging karapat-dapat sa inyong paningin. Ang boses ni Marga ay malambot ngunit puno ng lalim habang kinakausap niya ang mga batang mag-aaral sa loob ng Sandoval Magallanes Creative Center sa Vigan. 3 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ng Maynila ang pangalang Marga Sandoval sa mga pahina ng iskandalo. Ngayon, ang kanyang pangalan ay nakaukit sa mga pader ng mga paaralan, sa mga bintana ng mga workshop para sa mga kababaihan, at sa mga puso ng mga taong kanyang tinulungang bumangon. Nakatayo si Marga sa balkonahe ng mansyong Sandoval. Tanaw ang malawak na hardin kung saan ang mga bulaklak ng puting lila ay malayang sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang mabigat na hininga ng pait sa kanyang dibdib. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong dami ng diamante. Natututunan na ni Marga ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Hindi ito ang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang masunog ang kanyang kasalukuyan ng apoy ng nakaraan. Pinatawad na niya si Mariano, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang magdala ng kahit anong bigat sa kanyang paglalakad patungo sa bukas. Si Mariano naman ay nanatiling tapat sa kanyang pangako. Namumuhay siya ng simple, iniaalay ang bawat sentimo ng kanyang kinikita sa pag-aaral ng mga batang walang pamilya. Magkaibigan sila sa malayo, magkayakap sa panalangin para sa anak nilang nasa langit na, ngunit magkaiba na ang landas na kanilang tinatahak. Sa kabilang dako, ang katarungan ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Si Madam Magdalena ay pumanaw na sa loob ng pasilidad, dala ang kanyang mga ilusyon ng yaman hanggang sa kanyang huling hininga. Si Monica naman ay unti-unting nakahanap ng sariling direksyon, nagtatrabaho ng marangal at natutong pahalagahan ng bawat piso na pinagpapawisan. Ang bawat isa sa kanila ay nakatikim ng bunga ng kanilang sariling mga itinanim. Ito ang golden moment ng huling yugto ng buhay ni Marga, ang pagtingin niya sa kanyang sariling mga kamay. Wala na ang mga peklat ng hirap, kundi ang mga linya ng karunungan at pag-asa. Kinuha niya ang kanyang pluma at isinulat ang huling pangungusap sa kanyang tala-arawan. Ang tunay na hiyas ay hindi ang suot sa leeg o sa daliri, kundi ang dangal na binuo mula sa abo ng pait at ang pag-ibig na natutong magparaya. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok ng Ilocos, iniwan nito ang isang kulay gintong ningning sa buong paligid. Isang huling ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marga Sandoval. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa isang ganap na pagsilang muli. Dahil sa dulo ng bawat bagyo,
laging may bahagharing naghihintay, at sa dulo ng bawat sakit, may kalayaang nag-aabang sa mga taong marunong maghintay at magtiwala sa sariling ningning. Dahil sa bawat puso na natutong bumangon mula sa sarili nitong abo, doon tunay na nagmumula ang liwanag na hindi kailanman magdidilim. Sa puntong ito, hayaan ninyong mag-iwan ako ng isang munting liham mula sa aking puso patungo sa inyo na nanatiling nakikinig hanggang sa huling sandali ng paglalakbay ni Marga. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong oras at emosyon sa kwentong ito. Hindi madali ang landas na tinahak natin ng magkasama, mula sa bawat patak ng ulan hanggang sa bawat kislap ng diamante. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, lalo na ang mga sandaling dumanas ng matinding hirap, si Marga sa ilalim ng kamay ni Magdalena, naramdaman ko rin ang bigat sa aking dibdib. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang paglalarawan ng gabing nawala ang kanyang anak sa gitna ng unos. Masakit isulat ang tungkol sa isang pusong nadurog dahil alam kong sa totoong buhay, marami sa atin ang may kanya-kanyang bagyong hinaharap. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng katatagan ng bawat kababaihang Pilipina. Ang mga ilaw ng tahanan na kahit pagod na ay patuloy na nagniningning para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nais kong tandaan ninyo na tulad ng isang hiyas, ang bawat pagsubok na dumating sa ating buhay ay tila apoy na nagpapadalisay sa ating pagkatao. Ang bawat sugat ay hindi tanda ng kahinaan, kundi mga ukit ng ating tagumpay. Ang mensahe ng kwentong ito ay simple lang. Ang tunay na katarungan ay nagsisimula sa pagpapalaya sa sarili mula sa galit. At ang tunay na yaman ay ang pusong marunong magmahal muli pagkatapos masaktan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na nais kong iwanan sa inyong kaisipan. Marahil ay may ilan sa inyo na umaasang magkakabalikan sina Marga at Mariano sa huli. Ngunit sa inyong palagay, sapat na nga ba ang pagsisisi ni Mariano para mabura ang sakit ng nakaraan? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Marga, kaya mo bang patawarin at tanggapin muli ang taong naging sanhi ng iyong pinakamalalim na pighati? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Kung may bahagi sa buhay ni Marga na tumagos sa inyong puso, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para maabot din ng ating liwanag ang iba pang nangangailangan ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Ako ang inyong lingkod, nagpapasalamat at nagpapaalam ng may ngiti sa aking mga labi. Manatiling maningning dahil bawat isa sa inyo ay isang mahalagang hiyas. Maayong gabi at maraming salamat muli.